Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay tungkol sa isang Batanggenyo na lumuwas ng kanilang bayan upang pumunta sa isang kilalang historical places sa rehiyon ng Luzon. Ako po si Lawrence, pero tawagin niyo na lamang akong Ulok. Ako ay lumaki sa syudad ng Batangas. Hindi ko na po babanggitin kung saang partikular na baryo o barangay sa Batangas. Isa po akong small motovlogger o rider. Halos naikot ko na ang buong Batangas at ang kalapit na lugar sa Tagaytay. Kaya naman naisipan kong pumaroon sa isang sikat at kilalang tourist spot sa Luzon, at ito ang Kaibigang Tunnel. Nangyari ang mga kababalagang aking ikwento sa inyo noong nakaraang taon lamang. Saktong Setyembre 17 po iyon. Mga dakong alas 5 ng madaling araw, mag-isa lang akong nagprepara papunta sa nasabing lokasyon. Wala naman po kasi akong grupo o motorcycle group para samahan o sumama paparoon sa lugar na iyon. Mahiyain po kasi ako at ginugusto ko rin na mag-isa mag-ride o mamasyal. Mas relaxing po kasi kung ako lamang mag-isa at walang iniisip na iba. Mga dakong alas 8 ng umaga, napagpasyahan ko na ako ay tumigil muna malapit sa Taal, at ito ay ang bayan ng Santa Teresita. Mapayapa pa akong nakatitig sa Taal Lake nung mga oras na iyon. Ngunit maya-maya ay bigla na lang nalobat ang aking kamera na aking daladala sa tuwing ako ay magva-vlog. Ha? Anyari? Sinarge ko naman ng mga ito. Bakit parang drain na drain ng mga battery? Patanong kong bigkas sa aking sarili habang ako ay nagtataka. Ngunit binaliwala ko na lamang ito at hindi pinansin. Patuloy na lamang ako sa pagmamasid sa magandang tanawin ng Taal Lake. Alas 2 ng hapon. Yan ang oras na ako ay makarating sa bukana ng Kaibigang Tunnel. Napangiti pa ako sa saya at kagalakan nung mga puntong iyon dahil sa ganda ng Kaibigang Tunnel. Maya-maya pa may lumapit sa aking isang ginang. Ginoo, baka gusto mo ng pasalubong. Mura lamang ito, 300. Ika ng isang ginang na nagbebenta ng matatamis na kakanin at mga pasalubong. Ngumiti naman ako at kumuha ng mga ninanais kong pagkain sa kanyang tinitinda. Ito na lamang po ang aking mga bibilhin. Ito po yung bayad, Aling... Aling Christina. Christina na lang ang tawag mo sa akin. Ika ng ginang habang ito ay nakangiti. Natigilan naman ako ng mga sandaling iyon dahil kakaiba ang kanyang mga ngiti. Yung akala mo ay lubos-lubusan ang saya nito, pero yung mga titig nito ay kakaiba. Mapupungay ang mga mata. Tapos, ang mga litid ng kanyang mga mata ay parang matutulis. Okay, Aling Christina. Ito po yung bayad oh. Bayad ko po. Mautal-utal kong bigkas sa ginang na nagngangalang Aling Christina. Agad naman akong lumingon sa Kaibigang Tunnel upang maiba naman ang namumuong takot sa akin. Pero, yung saktong paglingon ko, ikabigla-biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Yung kaninang kulay kahel na langit ay bigla na lang naging maitim at nagbabadya ng malakas na ulan. Naku naman, ngayon pa umulan, kung kailan ang ganda-ganda ng mga tanawin sa aking harapan. Ika ko sa aking sarili, sabay lumingon ako muli sa aking likuran upang biruin sana ang ginang na si Aling Christina. Pero, nung makalingon na ako sa aking likuran, ay laking gulat ko. Wala na ang ginang na aking binilhan ng mga kung ano-anong matatamis na pagkain.
Lumingon-lingon pa ako sa kapaligiran. Sarado na rin ang mga tindahan na malapit sa kaibiyang tunnel. Wala na rin akong natatanaw na ibang turista. Ha? Asan napunta yung mga taong yun? Ika ko sa aking sarili habang lubos na ang pagtataka ko ng mga puntong iyon. Lumipas ang ilang minuto, mga 4:00 na ito ng hapon. Tuluyan nang bumuhos ang ulan. Agara naman akong sumilong sa naturingang tunnel. Sobrang dilim ng kalangitan, gayon din ang loob ng tunnel. Halos wala ka nang matanaw at makita kung ikaw ay nasa loob nito. Ang tanging makikita mo lamang ay ang magkabilang dulo. Mga ilang segundo pa ang lumipas, bigla akong may naaninag sa dulo ng tunnel. Isang maliit na bata at may daladala na parang isang manika. Maigi ko itong tinitigan. Maya-maya pa, biglang may tumulong ulan sa aking balikat. Agad ko naman itong tinignan. Nakasilong naman ako . Bakit inabot pa rin ako ng tubig ulan? Patanong ko sa aking sarili. Muli ko na sanang lilingunin ang batang aking naaninag. Ngunit bigla na lang kumulog ng napakalakas. Agad akong napapikit. At sa aking muling pagdilat, bigla akong nagulat. Wala na. Wala na yung batang babae. Nilingon-lingon ko kung maaninag ko ito sa buong kapaligiran. Ngunit bigo ako. Hindi ko alam kung saan pumunta ang batang iyon. Maya-maya pa, bigla akong natigilan na tila ay parang naparalisa ako. Napansin ko kasi ang isang kamay na unti-unting bumabalot sa aking muka. Agad ko itong nilingon. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, bigla itong nawala. Maya-maya pa, nabigla ako sa pagtaas ng temperatura ng tunnel. Bigla akong nakaramdam ng lamig at init sa aking harapan. Kasabay pa nun ang patuloy na pagkidlat ng napakalakas. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kakaiba kong naramdaman. Yung kaninang batang babae sa dulo ng tunnel ay biglang sumulpot sa aking harapan. Gulat na gulat ako sa mga puntong ito. Halos maihina ako sa salawal. Kitang-kita ko kasi ang kanyang mukha. Mukha na wala ng mga mata. Naaagnas na ang mga balat nito. Pero ang mas nakakakilabot ng mga puntong iyon, ang mga ngiti nito na umaabot hanggang tenga. Agad akong pumikit sabay nagsisisigaw. Halos isigaw ko na ang lahat ng mga santo. Maya-maya pa, bigla na lang may humihila sa akin. Isang tinig ng matanda. Unti-unti naman akong dumilat. At nung namulat ko na ang aking mga mata, nakita ko si Aling Cristina na nilalabas ako sa loob ng kaibiyang tunnel. Mga ilang sandali, napansin ng matanda na hindi ko na alam ang mga nangyari. Kaya naman, ikwinento nito ang lahat. Ika ni Aling Cristina, nung ako raw ay matapos bumili sa kanya, dumiretso daw ako sa loob ng kaibiyang tunnel na tila ay balisa at dire-diretso lamang. Matapos nun, tumigil na lamang daw ako sa gitna ng tunnel at bumubulong ng kung ano-anong lingwahe. Matapos nun, tinawanan pangaraw ako ng iba pang mga turista. Pero bigla na lang daw ako natumba at bumagsak. Agad naman daw silang pumaroon sa akin at nang makita daw nila ako, tumitirik na daw ang mga mata ko. Halos wala ng itim na makikita sa aking mga mata. At doon, agad naman daw nila akong hinila papalabas
At ang pinagtataka daw nila, ang katawan ko daw ay sobrang bigat at hindi kayang hilahin ng isang tao lamang. Simula noong araw na iyon, hindi na ako muli pumunta sa Kaibiyang Tunnel. Simula rin noon, mas ninais ko na lamang na tumigil sa pagko-content ng motovlogging at lumihis na lamang sa ibang partikular na vlogging. Ang kwentong ating itatampok ngayong gabing ito ay tungkol sa kilalang lugar sa lungsod ng Baguio. Ako po si Ulok. Ito na lang po ang pangalan na aking gagamitin para matago na din ang aking totoong pagkatao. Isa po akong security guard sa isang establishmentong kinakatatakutan ng karamihan at isa sa mga pinupuntahan ng mga ghost hunters na napapanood natin sa YouTube o kahit sa ibang social media platform. Nangyari ang lahat ng ito nung ako ay nakatoka pa sa Diplomat Hotel. Ang pagkakatanda ko, taong 2008 nangyari ito. Hindi pa ito pinupuntahan o dinudumog ng mga content creators o kahit ano pang individual na gustong makaranas ng mga kababalaghan. Actually, dito ko lang ito isi-share dahil nakita ko rin kasi na maganda ang pagka-execute ng horror story at animation. Buwan ng Agosto, Pizza 19. Yan ang araw na na-hired ako sa establishmento at na-posting sa lugar na iyon. Agara naman akong pinapunta ng aking agency para makapanimula. Dahil kinailangan ko rin ng pera para panggamot ng aking ama na isang igorot. Mahirap ang buhay sa probinsya pero sagana kami sa mga gulay at masustansyang pagkain. Magandang hapon, sir. Sir Ulok, tama ba? Ika ng ginoong caretaker ng Diplomat Hotel. Tumugon naman ako sa kanya. Magandang hapon po, Sir Robert. Opo, tama po, sir. Salamat po at na-hired niyo ako dito. Kinailangan ko rin po kasi ng trabaho ngayon para mapagamot ang aking amang igorot. Ika ko habang ako ay nakangiti sa ginoong nagngangalang Robert. Ngumiti naman ito. Galingan mo ha? Nandyan naman ang mga task list sa guardhouse at saka hindi naman matrabaho itong establishmentong ito. Kadalasan iikot ka lang naman ng isa o dalawa. Tapos pwede ka na magpaumaga dito sa guardhouse. Ah, ganun po ba? Hayaan niyo po, aayusin ko po ng mabuti ang aking trabaho. Ika ko habang nakangiti. Maya-maya muli itong nagsalita. At saka kahit wag mo na masyado usisiin yung mga sulok-sulok ng diplomat paggabi. Wala naman napasok dyan. Iniiwasan lang naman natin ang vandalism. Yan kasi ang ordinansa ng munisipyo para hindi masira ang ganda at history nito. Tugon ni Ginoong Robert. Tumango naman ako ng mga puntong ito. Pero iniisip ko na dapat mas paghusayan ko pa ang aking pagiging security guard para hindi ito mawala sa akin at maging way pa para mapaganda ang buhay ng aking pamilya sa itaas ng bundok. Gabi ng Agosto, Pizza 19. Saktong alas 11 ng gabi. Mag 5 hours na akong naka-duty ng mga puntong ito. Kakatapos ko lang din magtimpla ng kape para ako ay hindi antukin sa mga susunod na oras. Naisipan kong ikutin muna ang establishmento. Ayun din naman ang atas o task na kinakailangan ng isang security guard. Mga ilang hakbang mula sa aking guard post, napansin ko ang main entrance ng Diplomat Hotel. Sa totoo lang, nagagandahan ako sa istruktura nito. Tinutuk-tutukan ko pa ito ng flashlight para naman makita kung may iba pang mali o may mga nakapasok sa establishmento. Mukhang maayos naman. Ika ko sa aking sarili habang pina-flashlight ang main entrance ng Diplomat Hotel. Maya-maya pa, ibabaling ko na sana ang flashlight sa ibang direksyon dahil ako ay magpapatuloy ng mag-ikot. Nang biglang may nahagip ang aking mata ng isang imahe. Agad ko binaling ang flashlight paparoon sa naaninag ko. Laking gulat ko.
May isang maitim na nakasuot ng madre ang nakatitig sa akin. Dahil doon, natigilan ako. Naanglaki ang mga mata ko. Halos pagpawisan ako ng buo. Ma'am! Mawalang galang po. Sarado na po ang Diplomat Hotel. Ika ko sa isang babaeng nakaitim at nakadamit ng madre. Maya-maya pa, mas lalong tumaas ang mga balahibo ko. Naglaho ang tila mo'y madre na nakatitig sa akin. Lumingon-lingon ako sa iba't ibang direksyon. Ilang segundo pa ang nakalipas, napansin ko na naroon ang madre sa likod ng fountain at tila ay inaantay ako na pumaroon. Dahil sa kuryosidad ko, kumaripas ako ng takbo paparoon para tingnan kung tunay ba o totoo ang aking mga nakikita. Maya-maya pa, nakarating na ako sa fountain. Halos ilang di pa lang ang layo ng madre na nakatalikod sa akin. Ma'am, gabi na po. Bawal na po kayo dito at baka mapano pa po kayo. Hindi na po maayos ang mga debris ng establishmentong ito. Ika ko habang nangangatog na sa mga puntong ito. Maya-maya pa, bigla muli itong naglaho. Natigilan ako. Nagtataasan ang balahibo ko. Halos hindi ko na alam ang gagawin ko. Ilang segundo pa ang lumipas, nakaramdam ako ng kakaiba mula sa aking likuran. Unti-unti kong nilingon ito. Nakita ko ang isang madre na nakatitig sa akin habang nakabukas ang bibig nito. Nabubulok na ang kanyang mukha. Wala na rin itong mata. Punong-puno na rin ito ng uod. Dahil doon, kumaripas ako ng takbo. Hindi ko na tinapos ang pag-iikot ng establishmento. First time ko makaranas ng mga ganito. Halos matulala na ako nung makarating ako sa guardhouse. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tarantang-taranta na ako ng mga puntong ito. Multo ba ang nakita ko? Ika ko habang nanginginig. Sinubukan kong ikalma ang sarili ko. Dahan-dahan ko din itinaas ang kamay ko na may hawak na baso ng tubig. Ngunit sa di inaasahan, nakarinig muli ako ng isang tinig na katulad kanina. Dali-dali akong yumuko ng mga puntong iyon. Dasal ako ng dasal. Maya-maya pa, biglang may isang bagay ang dumapis sa aking likuran. Nagkanda humayaw na ako sa takot ng mga oras na iyon. Huwag mo ko sasaktan. Huwag mo ko sasaktan. Pusiti lang ako. Pusti lang ako. Ilang segundo pa ang lumipas, napansin ko na wala na ang mga tinig ng aking naririnig. Unti-unti kong nilingon ang mga nasa likuran ko. Nahimasmasan ako nang makita ko na ang nasa likuran ko pala ay isang butike lamang. Simula ng gabing iyon, ikinuwento sa akin ni Sir Robert ang lahat na pawang pangkaraniwan lamang ang mga naganong pangyayari. Kaya daw pa iba-iba ang mga security guard sa establishmentong iyon dahil din sa kakaibang kilabot na maranasan mo tuwing sumasapit ang gabi. Tumagal naman ako sa establishmentong iyon, halos naka-1 taong mahigit din ako. Nakasanayan ko na rin ang pakikisama sa mga nagpaparamdam. Hindi lang din pala madre ang naroroon, may mga demonyo, pari at iba pa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang mga nararanasan ko nung ako ay nakaposting pa sa establishmentong iyon. Naging aral na din sa akin na kahit saan ka mapunta,
kailangan mo rumispeto sa establishmento at sa mga nilalang na naroon. Copy po. Ang kwentong ating ibabahagi ngayong gabing ito ay tungkol sa isang estudyante na sumubok magtrabaho sa isang kilalang food stall sa lungsod ng Bulacan. Ako po si Robert, 21 anyos, tubong Bulacan po ako. Currently studying information technology sa lungsod namin. Hindi ko na po papangalanan kung saang universidad po ako nag-aaral bilang proteksyon na rin po sa akin. Simula po nung ako ay high school pa lamang ay ubod na ako ng dami ng racket para lamang matustusan ang aking pag-aaral. Tanging ang lolo ko na lamang po kasi ang aking kasakasama sa buhay. Maaga po kasing pumanaw ang aking mga magulang. Hindi ko naman po masyadong kilala at kadikit ang iba naming kamag-anak para naman matulungan ako sa aking pag-aaral at para matupad ang aking mga pangarap. Nagsimula ang lahat ng katakot-takot na karanasan na aking ikikwento sa inyo nung ako ay 4th year college na po. Naisipan ko pumasok o mag-apply sa aking nakitang nakapaskil sa group page sa Facebook. Ika pa sa nakapaskil ay hiring daw ang isang food cart na burger machine. Mas priority daw nila ang working student. Kaya naman napangiti pa ako ng mga puntong ito dahil may magandang oportunidad sa aking harapan. Nag-message agad ako sa nag-post na ito at agad-agad din naman akong na-hire makalipas ang ilang mga segundo at minuto. Gabi ng Lunes, saktong alas 6:15. Pumaroon ako sa food cart ng burger machine upang magsimula na bilang night shift. Magandang gabi po. Ako po yung nag-apply nung nakaraang gabi sa Facebook. Ikaw pala yun. Sakto. Pauwi na din ako eh. Na-review mo na ba yung mga task na binigay ko sa'yo? Opo. Actually, may background naman po ako sa mga ganitong food cart. Saktong-sakto pala. Buti ikaw ang na-hire ko. Wala na kasing gustong mag-apply dito. Ewan ko ba? Patawang bigkas ni Sir Jerry sa aking harapan. Ngumiti naman ako sa kanya ng mga puntong ito. Nga pala, Robert, tama ba? Marami-raming customer dito, mga alas 7. Mga alas 7 ng gabi hanggang alas 11. Pero mangilan-ngilan na lang naman ng mga tao pag madaling araw. Kaya naman wala na masyadong ginagawa dito. Pwede ka nang magpahinga or umidlip. Sarado mo na lang yung store ng alas 4. Tapos buksan mo na lang pag andito na ako. Paliwanag ni Sir Jerry sa akin. Naramdaman ko naman na mabait ang may-ari ng aking pinasukan. Panatag din naman ako sa ganito dahil may background na ako sa pagtatrabaho ng food cart at saktong night shift din. Maraming salamat po Sir Jerry. Hayaan niyo po, if ever na walang customer, maglilinis po ako dito para po hindi madumi at makikita naman po ng mga customer natin na maganda at maayos ang ating food cart. Ika ko habang determinado ng mga puntong iyon. Maya-maya, nagpaalam naman ito. Kailangan niya na daw umalis at may aasikasuhin pa daw siya sa kanilang bahay. Martes ng madaling araw, saktong 1:15. Nakaupo ako sa bangkito ng mga puntong iyon at nagsusulat ng mga takdang aralin namin. Maya-maya pa, may lumapit na isang customer. Isang dalagita. Maputi ito at tingin ko ay problemado ito. Magandang umaga po. Ano pong order niyo, madam? Ika ko habang nakangiti. Ginawa ko yun para naman mawala ang simangot nitong itsura. Ngunit hindi ito kumikibo at parang walang nangyari. Tumitig lamang ito sa steel table na nakausli sa food cart. Napansin kong nakatitig ito sa chart menu. Kaya naman muli ko itong tinanong. Burger cheese po ba ang order niyo, madam? Sakto,
Masarap yan, favorite ko nga din po yan eh. Ika ko sa dalagita. Muli akong nagbiro ng mga puntong iyon. Maya-maya, tumitig ito sa akin. Napansin kong parang balisa ito at may dinadala talagang problema. Kaya naman agad kong ginawa ang order nito. Naisipan ko din na baka gutom na siya. Makalipas ang ilang minuto, tumalikod lang ako saglit para kunin ang paper bag at tissue sa aking likuran bago ihain ang order. Ngunit sa aking paglingon muli, lumaki ang mga mata ko. Wala na yung dalagita. Wala na yung customer ko kanina. Dumungaw pa ako sa labas ng food cart para naman ma-check ko kung naroroon pa ba ang dalagita. Pero wala na. Wala na yung customer ko kanina. Teka, nandito lang yun kanina. Segundo lang ako lumingon sa lagayan ng tissue at paper bag. Ika ko sa aking sarili habang nangangatog na ako ng mga puntong iyon. Maya-maya pa, biglang umalog ang food cart. Nagimbal ako ng mga puntong ito. Tapos, sinundan pa ng mga iyak at ungol ng kung ano-anong boses na aking naririnig. Mga ilang segundo ang lumipas. Tumigil na ang pag-uyog ng food cart. Kaya hindi ng mga tinig na aking naririnig. Napatitig na lamang ako sa bukana ng food cart at mahinahong huminga. Pero bigla akong nakakita ng isang kamay na unti-unting umaangat sa bukana ng food cart. Takot na takot ako sa mga puntong ito. Tapos, binigla ako ng isang nakakakilabot na muka. Sa sobrang takot ko, napapikit ako ng mga puntong iyon. Halos hindi ko na alam ang gagawin ko sa sobrang takot. Pero, napagtanto ko habang ako ay nakapikit. Yung sumulpot, ayun yung mukha ng dalagita na customer ko kanina. Agad kong sinara ang food court ng mga puntong iyon. Agad din akong umuwi at tinawagan si Sir Jerry. Sir Jerry, sinarado ko na po yung store. Sir, umuwi na din po ako. Ika ko kay Sir Jerry habang nangangatog. Bakit? Anong nangyari? Sir, may nagpaparamdam po pala doon. Hindi ko po alam kung demonyo. Demonyo ba yun o kaluluwa lang na hindi mapanatag? Ika ko kay Sir Jerry habang takot na takot ako ng mga puntong iyon. Isa ka rin pala sa mga nakakakita kay Angela. Nagulat ako sa mga binigkas ni Sir Jerry. Dali-dali ako napaisip ng mga puntong iyon. Kilala niya? Bakit kilala niya yung nagpakita sa akin kanina? Hindi ko din naman sinabing babae. Babae yung nagpakita. Hello, Robert. Saan ka nakatira? Pupunta ako dyan. Hello. Ika ni Sir Jerry. Hindi ako kumikibo ng mga puntong ito. Napagtanto ko na ang lahat. Agad kong pinatay ang telepono. Tumawag agad ako ng mga otoridad. At doon ko nalaman at napag-alaman na may kaso at nakatagong lihim pala ang Sir Jerry na yun. At dahil sa nangyari sa akin at naranasan ko, muling nabuksan ang kaso at nalaman ang salarin pala sa pagkamatay ng dalagitang si Angela ay walang iba kundi si Sir Jerry. Simula nun, tuluyan ng sinarado ang food cart at nakakulong na rin si Sir Jerry. Sa tuwing dumadaan din ako sa lugar na yon, wala nang kaluluwang dalagita. Marahil ay nasa maayos na siyang
lugar. Ang kwentong ating ibabahagi sa gabing ito ay tungkol sa isang establishmentong kilala at tatak na sa bawat lugar dito sa Kamaynilaan at nagbigay ng kilabot at takot sa isang personalidad. Ako si RD, isang working student at nagtatrabaho bilang all-around staff sa 7-Eleven. Subalit yung akala ko na magbibigay sa akin ng pangtusto sa pag-aaral ay ito pala ang magbabago ng tingin ko at pananaw sa buhay. Nangyari ang lahat ng ito taong 2021, buwan ng Oktubre, araw ng Huwebes. Kadalasan ang aking shift ay panggabi dahil ang aking pasok sa aming universidad ay pang-araw. Sa isang linggo madalas na 3 o 4 lang naman ang subjects na aking pinapasukan. Kaya naman, halos gabi-gabi akong nagjo-duty sa naturingang establishmento. Actually, magta-3 linggo pa lang akong nakapasok dito. Tahimik naman ang store sa tuwing sumasapit ang 11:00 hanggang 4:00. Madalang din kasi ang mga customer. Kaya nakakagawa pa rin ako ng mga thesis o kaya takdang aralin sa aking universidad. Isang gabi, dakong 12:00 ng madaling araw. Habang ako ay nakaupo at nakikinig ng isang musika sa aking telepono, dumating ang aking amo na si Sir Darrell. Si Sir Darrell pala ang orihinal na may-ari ng 7-Eleven. Madalang naman ito pumupunta sa store. Pero nung gabing iyon, napansin kong balisa ang matanda na tila ay hindi matigil ang paglingon-lingon nito kung saan-saan. Magandang gabi po, Sir Darrell. Naparito po kayo. Gabing-gabi na. Sabi ko sa may-ari ng establishmento. Pero nananatili lamang ito sa kanyang kinatatayuan at patuloy sa pagiging balisa. Kaya naman, napagpasyahan ko na lang na baliwalain na lang ito at patuloy na lang na makinig ng musika. Subalit, maya-maya pa, bigla itong nagsalita. Hoy, ikaw, nakita mo ba? Nakita mo ba? Ika ng matandang si Sir Darrell. Natulala naman ako ng mga puntong iyon. Maya-maya pa, muli itong nagsalita. Hoy, sagutin mo ko. Nakita mo na ba? Nakita mo na ba? Pagtatanong ng paulit-ulit ng matanda, sumagot naman ako ng mga puntong ito. Ika ko pa nga na, Sir Darrell, pagod na po yata kayo. Halika sir, isasarado ko muna ang store at ihatid kita sa inyo. Malumanay kong tugon sa aking amo. Ngunit matapos ko magsalita, agad itong umalis. Actually parang nabastusan ako ng mga puntong ito. Dahil parang matapos niya ako tanungin, dali-dali naman ito umalis. Pero binaliwala ko na lang ito. Alas 2 na madaling araw, tumayo ako saglit para tumitig kung may kalat sa store. Maya-maya pa, napansin ko ang isang barya na naroroon malapit sa stockroom. Agad naman ako naglakad ng mga puntong iyon at para ay makuha ang baryang ito. Ngunit, dadakutin ko na sana ang barya. Laking gulat ko. May isang kamay na butot balat ang dumukit o humila sa barya. Napaupo ako ng mga puntong iyon. Halos pagpawisan na ako ng buo sa kaba. Ilang segundo pa ang lumipas. Nagpasya akong silipin sa awang ng pinto kung sakaling may tao ba o may natrap sa stockroom. Ngunit nang silipin ko ito, may isang imahe ang sumilip din sa awang ng pinto. Sa labis ng aking takot, agad akong kumaripas ng takbo papalabas ng aming store. Sino kaya yun? May tao ba sa stockroom? O guni-guni ko lang? Sabi ko sa aking sarili habang ako ay takot na takot sa puntong iyon.
Makalipas ang ilang minuto, dakong 2:40 na madaling araw, nagpasya ako muling bumalik sa harapan ng stockroom. May tao ba dyan? Hello? May tao po ba? Sabi ko habang nanginginig pa rin ako sa takot. Pero ilang segundo na ang lumipas, wala ni kaluskos ang aking narinig. Wala rin akong narinig na boses mula sa loob ng stockroom. Kaya naman, unti-unti ko itong binuksan. Walang tao sa stockroom. Yan na lang ang mga katagang tumatakbo sa aking isip habang gulat na gulat ako ng mga puntong iyon. Nagdaan ang ilang araw, linggo, patuloy pa rin akong nakakaranas ng kababalaghan simula nung gabing iyon. Hindi ko mawari kung bakit patuloy at gabi-gabi nagpaparamdam ito sa akin. Pero sa patuloy nitong pagpaparamdam, hindi na lang stockroom ito nagpapakita. Gabi ng Biyernes, buwan ng Nobyembre, habang ako ay nakikinig ng musika, naisipan ko na silipin ang mga inventaryo ng store. Kadalasan kasi na ginagawa ito sa tuwing sumasapit ang Biyernes, lalo na't night shift ako na nakatuka. Habang tinititigan ko ang mga nakalista sa inventaryo, kabigla-bigla na lang nawawala o nagkakastatic ang musikang aking pinapakinggan. Lobat na yata ako? Mapatay na nga lang. Ika ko sa aking sarili habang dahan-dahan ko nang pipindutin ang button o off switch sa aking music app. Maya-maya pa, muli akong tumitig sa inventaryo. Pero bigla muli akong nakarinig ng static. Tapos sinundan din na ng kakaibang huni na tila ay parang paos na babae o matanda. Nilingon-lingon ko naman ang pwesto o establishmento. Gayon din ang aking telepono. Ngunit wala akong nakitang tao o kahit ang aking telepono ay pawang nakapatay at pawang lubat din ito ng mga puntong iyon. Maya-maya pa, unti-unti na akong nakaramdam ng takot. Dahil nung ako ay mapalingon sa refleksyon ng aking telepono, kitang-kita ko ang isang napakaputing babae at butot balat ito. Unti-unti nitong nilalapit ang mga palad paparoon sa aking mga mata. Sa sobrang taranta at dali-dali akong tumakbo papalayo sa establishmentong iyon at nang ako ay makalayo, dali-dali kong tinawagan ang aking amo. Sir Darrell, may multo sa store. Ika ko habang nangangatog ng mga oras na iyon. Nakita mo? Opo Sir Darrell, kitang-kita ko po. Bigkas ko sa aking amo habang tarantang-taranta ako. Pero patuloy lang itong nagsasalita ng mga katagang, Nakita mo? Nakitang ano, Sir Darrell? Nakita mo ang multo sa likuran mo. Ilang araw ang lumipas matapos ang insidente. Pumanaw na ang aking among si Sir Darrell. Ayon pa sa mga anak nito, dahil daw sa katandaan, kaya naman ito ay namayapa na. Subalit, wala pa ring malinaw na kasagutan sa palaisipang pagpaparamdam ng multo sa nasabing establishmento. Simula rin noon, hindi na ako nagtatrabaho sa store na iyon. Naghanap na lang ako ng ibang mapapasukan. Pero alam ko, nagtataka din kayo at naguguluhan.
Ikaw, nakita mo?